Kamusta po kayo? Hello po mga kababayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Muli po, samahan niyo po inyong likod, si Kamanong po dito po sa Tambayan Makabayan. At tayo po yung magkomentuhan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong impeachment ng Vice President na fishing expedition at pagwawaldas po ng pera ng taong bayan. At syempre po, pagpapabagsak nila sa Vice President. Ito po mga kababayan, ibang klase ito pong COA. Mga kababayan, dahil mismo nahuhuli po sila sa sarili po nilang bibig. Nag-issue po sila ng notice of disallowance nang hindi man lang po nakukuha ang panig at sagot ng Vice President. Ganyan po sila katindi. Nag-i-issue po ng notice of disallowance nang hindi man lang binibigyan ng pagkakataon na sumagot sa kanila ang Office of the Vice President. Ganyan po katindi ang sabwatan po nitong COA at ng sinasabing gobyernong bangag di umano para lang po mapabagsak at gamit po ito pong mga buhaya na takot pong makulong pag naging presidente si BP Sara. At dito rin po makikita rin po natin na napakahirap talaga hanapin ang mga gawa-gawang ebidensya dahil naka-script. Kung talagang hindi naka-script, alam mo na lahat, nasa utak mo na yon. Hindi po ba? Kaya lang, scripted eh. Hindi po ba? Umpisa na po natin panoorin at pakinggan. Ito pong ginagawa nila sa Vice President na pagpapabagsak at panggigipit. Ito po, mag-umpisa na po tayo. Napisto ng NBI. So you have not heard the side of the Vice President or the OVP's office. Before you move on, Counsel, with the indulgence of Attorney Kapunan, Ma'am Sailin, so dahil binigay di umano kay Latsika ni Gina Acosta, dinisalaw niyo na lahat? Yes po, kasi direct violation po ito ng joint circular. Subalit dahil hindi yan dumaan sa notice of suspension, in-issue niyo yung notice of disallowance nang hindi binibigyan ng pagkakataon, sumagot muna o magpaliwanag ang OVP. Wala pa po sila nun. Ngayon pa lang kung sakasakali kung mag-a-appeal sila. Opo. So you have not heard the side of the Vice President or the OVP's office with respect to what you heard Gina Acosta say under oath in the House hearings. Wala pa Okay. silang response doon. Wala pa po. Doon na lang po sa appeal. Doon na lamang. So in-issue nyo to nang hindi naririnig yung panig nila. Opo. So you have not heard the Grabe, side of the no? Vice President or the OVP's office. Before you move on, Counsel, with the indulgence of Attorney Kapunan, Ma'am Sailin, so dahil binigay di umano kay Latsika ni Gina Acosta, dinisalaw niyo na lahat? Yes po, kasi direct violation po ito ng joint circular. Subalit dahil hindi yan dumaan sa notice of suspension, in-issue niyo yung notice of disallowance nang hindi binibigyan ng pagkakataon, sumagot muna o magpaliwanag ang OVP. Wala pa po sila nun. Ngayon pa lang kung sakasakali kung mag-a-appeal sila. Opo. So you have not heard the side of the Vice President or the OVP's office with respect to what... Grabe, no? Wala po sila respeto sa Office of the Vice President. Kasi po, nagamit po ang COA di umano. Nagamit po sila para po mapabagsak ang Vice President. Saan ka naman nakakita? Mga kababayan, mag-i-issue ka ng notice of disallowance nang hindi mo na pinaalam sa Office of the Vice President at nang sila'y sumagot man lang sa mga gusto mo o mga hinihingi mo pang sinasabing kung ano man ang gusto mo pang hiling sa kanila na mga resibo at kung ano-ano pa. Tapos ngayon, nasa impeachment ka na. Unbelievable. Grabe po panggigipit nila, no, sa Vice President. Talaga scripted po ang ginagawa po nila sa ating Vice President. Ibang klase po. Ganyan po kasindikato ang mga hayop na yan. Di umano. Ito pa po mga kababayan. Ganito po sila maghanap ng script. Script na script, hirap na hirap pong hanapin mga kababayan. Tingnan po natin kung paano po sila maghanap at maghalukay ng kanilang script di umano.
Your Honor, may we manifest for the record that this witness, Your Honor, is going over, perusing all of these documents, 845 acknowledgement receipts. Counsel, I thought the witness will simply peruse the table or summary of Mr. Wamil. Yes, Your Honor, these are the documents. These are the ARs mentioned in the tabulation, which she also is looking at, Your Honor. Okay, so not just the summary and table prepared by Mr. Wamil, also some samples of the ARs covering the 845 ARs. She's looking currently at all of these 845 documents, Your Honor. Because, Your Honor, again, counsel for the respondent did not stipulate on these documents. Yan po mga kababayan, napakatagal pa po yan. Napakatagal po nila naghahalukay ng kanilang script. Napakahirap po talaga. Bino mo? Napakahirap talaga magpabagsak ng isang politiko, lalo-lalo kung matino. Matinong politiko ang pababagsakin mo. Talagang napakahirap hanapin ng script. Ilan na po yan, ilang beses na po yan. Lahat po halos nang umuupo dyan na testigo nila, mga kababayan, na sinasabing napakatagal na raw po niyan sa COA. Dekada na po sila sa COA. Yung mga auditor na yan. Pero, pagdating po sa Vice President, kitang-kita po ang pagkakaiba. Dahil nga sumusunod sila sa script. Scripted. At sa pagsunod po nila sa script, di umano, doon mo naman mabibiso sa sarili nilang bibig. Mahuhulit, masisilo mo sa sariling bibig ang mga kasinungalingan po ng mga taong ito. Di umano, dahil nagagamit po sa politika. Sila. Politika. Dahil nga po kumakalat po ang virus ng maleta. Yan po ang pinakamahirap ngayon sa ating bansa. Kumakalat po ang mabagsik na virus ng maleta. Mga kababayan, lalong-lalo po, ito pong virus na ito ay kumakalat po sa mga empleyado ng gobyerno. Hindi po ba? Kaya nga po pati kasinungalingan nila ay nabibisto. Kaya nga lang po, dahil sila po'y kinapitan na ng virus ng maleta, di umano, kumapal na po ang pagmumuka at ang kasinungalingan na po ang umiiral sa kanila, di umano. Hindi po ba? Kaya nga po, nabibisto sa sariling bibig nahuhuli. Ikaw ba naman? Nag-i-issue ka ng notice of disallowance nang hindi man lang binibigyan ng pagkakataong sumagot sa iyo ang Office of the Vice President. No? In-issue mo na hindi man lang narinig ang panig ng Office of the Vice President. Pangalawa sa pinakamataas na kapangyarihan sa ating bansa, Office of the Vice President. Wala kang respeto ni hindi mo man lang kinuha ang panig nila. Ngayon sinisiraan mo. Tuloy-tuloy nyo sinisiraan ngayon sa impeachment. Diyan nyo ngayon pasasagutin sa impeachment. Dahil gusto nyo nang matanggal sa kapangyarihan. Dahil nanganganib ang mga posisyon nyo. Baka pati ang COA, mga kababayan, pag naging presidente si Inday Sara, pag naging presidente si BP Sara, baka pati COA, malalim na investigasyon ang kailangan siguro sa COA. Hindi kaya? Nagtatanong lang tayo. Yan po mga kababayan, ang kaganapan po kahapon sa impeachment.
isang damukal po ang sinasabing mga ebidensya, kinakalkal dahil kailangan po sumunod sa script. Hindi po ba? At nahuhuli po sa sariling bibig ang kanilang mga testigo. Maraming salamat po mga kababayan sa naagusto po ng inyong tambayang mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa inyo po mga subscribers at mga patuloy po nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa inyo po tuloy-tuloy na nagsusubscribe. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada, kay Jem Aris from United Arab Emirates, Baby Roman at Isa from Cagayan Valley, Kingston from Hong Kong, Jake Yahut from California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Silona from Sydney, Australia, at ako si Pilam, Ani Jo, Gay at Shena, Mary Natividad Blinden from Netherlands, Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA, at si Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, at Romulo de Binagracia from Bacolod City. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At ganun din po mga kabayan, tiis-tiis lang po tayo at samahan po natin ng maraming dasal nang tayo po'y maingatan. God bless po sa inyo lahat. Paalam. Bye-bye.